Kagabi, nag-request si Father Rex. Kinsa ko niyo maka-share sa inyong Magnificat. Sakto din, sakto. Sakto na. Naglubat siya. Sige. Okay. My own Magnificat. My soul proclaims the greatness of the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, who even in the midst of all my unworthiness and my imperfection, and even in my nothingness, God never ceases to abandon me, reject me, leave me, and forget me. And this might be the only reason until now of my existence, the greatness of God. To me, His lowly servant, that until this moment, He still saves me through His love and compassion. And that's all. Okay. Happy birthday. Magnificat, magnificent. Nailain pa makapambit ko. Amo ka grupo, yun ang Grupo. Okay. Magnificat ni Sister Chelsea. Ang Ginoo nga among ginampan sa tanang panahon. Siya kanunay nagmanuloyon kanamong makasasala. Kanunay kami akong pagsangkit kanina sa tanang tagna sa akong kinabuhi. Magpasalamat ako kanunay kanino tungod sa daghang nga grasya nga imong gihatag kanato. Dili matutngan ang akong kalipay sa daghan ng mga maayong butang nga akong nadawat. Salamat kanimo Ginoo. Okay. So, para ambit niya sa grasya, ha? So, very good kayo. Kalain niya. Sa amo, Father. Ganyan. Kuan, akong gitaytola ng among kuan, Father, as GPS, GPS. which stands for three sentence mo na siya. GPS means God's power sees me, God's power saves me, and God's power saints me. So mo na siya, Father. God sees me as I am daily, sometimes godly, sometimes naughty. Yet He never abandoned me, and He even calls me and bribed me. It was He who initiated the calling, only in His power that I am be called darling. He sees everything in me and made me see what's inside me. I might not be aware fully that His grace is working on me. I stumbled for many times already, yet He forgave me. And this experience made me to be considerate to others like me. I hope sometimes we will see each other in God's glory. Thank you. Thank you. Kalain. So, nindot kaya Magnificat is acknowledging God's presence, God's love, God's grace, God's forgiveness. Ang Ginoo maayo ug maluluyo. So, nagsugod ta kang Maria, kay tungod kay birthday man, nagsugod ta kang Jesus, pero tungod kay birthday man kagapon. So karon, mutandog na ta kang Jesus, no? Which is the cross and our Christian leadership or Christian ministry. The cross and the Christian ministry. So, the cross should be the pattern of our vocation. Mo ganun ba? The cross of Jesus should be a pattern of our Christian vocation. No? We should have a Christian ministry. Ako lang ni pero nindot mo sa Christian ministry or Christian leadership. No? It always calls for kenosis. The Christian ministry always calls for kenosis, meaning emptying our ego, not seeking for titles or ambitions,
and to make room for God and His people. No? So muna ang the Christian ministry. Muna atong the story of our life. No? The story of our life. It should be the story of the cross within us. No? So the cross is always a school of humility. Philippians 2, 5-11. This should be the pattern. School of humility. No? Humility is a pathway towards self-giving love. So muna ang mga preliminary ng mga about the cross and our ministry. No? So the cross reminds us of the redemptive suffering in our ministry. Redemptive suffering. Because our ministry involves wounds, betrayals, loneliness, misunderstanding. So like Jesus, we are called to carry all this, not with resentment, but with love and healing. So like Jesus, we have to be broken time and time again so that others may be whole again. To be a Christian minister, we are willing to be wounded time and time again so that others may be healed once again. The Christian ministry is the willingness to give up our very life so that others may live again. So, nindot kayo ng caption ba? To be broken so that others may be made whole, to be wounded so that others may be healed, and to give up one's life so that others may live. This is a certain paradox, but a paradox towards life. So our Christian ministry is always rooted in love. No? Love. The cross of Jesus is the symbol par excellence of the love of God. And then the cross always gives hope to the resurrection. The Paschal mystery assures us that every Good Friday has an Easter morning. We lead with hope, and because the crucified Jesus is also the risen one who walks with us. In hope we are saved, or by hope we are saved. No? Rome 8:24. Ispi salvi sumus. This is the motto of, kinsa nga motto? Bishop Rex. Bishop Joe daw. So Bishop Joe. So muna nga nindot kayo nga pamalandungan nato ang cross karon, no? Saint Teresa of the Child Jesus sa iyang writing ba? No? Ingon siya, I understood that love comprises all vocations, that love is everything, and because it is eternal, embraces all times and places. My vocation is love. To love Jesus, to love the cross, to accept all, to give joy to Him. Ingon pagid siya, suffering united with love is no longer suffering, but the most delightful joy. Jesus has transformed the cross into sweetness. Ingon pagid siya, I will not be a half-hearted saint. I choose all. I want to suffer for love and to rejoice for love. The cross is my only treasure. Saint Teresa of the Child Jesus, the cross is my only treasure. Yan na lang ang uban. So, nindot kayo ni kay our ministry, as I have said, should always be centered on the crucified Christ. Everything hinges on that, because the cross is the utmost manifestation of the love of God
to all of us and to all of creation. Okay. So, we come up now with the three movements of the cross. Muni among gisgutan ni Father Rex Coron, which is the first movement is the admiration of the cross. Father Rex. Admiration of the cross. Adoring. Adoring of the cross. Kuan ba kaning nagtanaw ta sa cross? Mura tang nagtanaw og kanang bungto din sa luyo. Wow, nindot kayo ang cross. Nindot kayo ang view. So muna ang first stage. Pero later, ma-realize ninyo, palakpon na ita, pasakaon ta sa bungtod. Invite ta to come up, to take up the cross and follow Jesus. So ang second movement, sa kanila itong second movement, embracing the cross. Tapos ang third movement, becoming the cross. Transformed. Murag na ka sa tumoy sa bukid. Pero balik sa diri sa kuan, sa unang movement. So, paunsa man ka na aware sa cross? Siguro kanang first time nga gitudloan ba unsa pagpanguros? Mga first nga mga pag-ampo, no, amahan namo, maghimaya ka Maria. Karon sige gihapon kog panguros. Pero na anak ko ikuan mo blessing ba? Di ba mag-bless man tag isang unsa i-bless? Kani po dai i-bless. So The cross of Jesus na ang ako adto kay naulaw kay ko kay Ginoo na ko nagpasakit sa ako na ako nagpalipay lang ko sa akong mga sala mo ako nakita ba kita na grabe gid kaayo ang akong remorse ato grabe gid kaayo so dahil mo to dito nato na kuan nga na nakita nako dito nga every time we committed sin we crucify again the Lord. Dito na po ito na-realize ba? That every time we committed sin, we crucify again the Lord. But, napay-back pa. But, ingon ang ako na po ito. But, ingon Jesus, I'm willing to stretch out my hands once again for you. Very personal. On the cross, staring on the cross, gazing on the cross, Jesus said to me, but I am willing. I am willing to stretch out my hands once again for you. Ni samot kong kaulaw. Ni samot kong kaulaw itong panahon na. I don't know if you have experienced like that. No? Experience. I hope nga na mo experience ano. Daghan kayo nga. Sana bang nakaptivate ka of the power of the cross, the presence. Pero lahi man ang sa uban na story ni Father Rex sa China na para sa ilang cross, no? Kuan kining imo murag more sa affective, no, yung debate niya ako man kuan kanang murag kind of understanding ba. Pero sa pagbati ang nabantayan nako me and God murag di ko kadawat ba nga daghan naay kasakit. Nakadawat na ba mo nga naay kasakit sa kinabuhi, magkasakit, mamatay, magantos. Gingnan akong Ginoo, kapila na Ginoo, Lord, mo na akong ingon sa imo, nga dili ko gusto aning kasakit. Pero ang nahitabo sa ako, understanding. Kailang understanding mga nadyo kasakit. Kay katong sa seminaryo pa miraol na ay article gipabasa na mo kanang perfect world ba? Papilion ka kanang perfect world or kanang kalibutan karon nga daghang kasakit, no? After reading, mas ganahan na lang man may aning himo sa Ginoo gyud. Kaya sa perfect world magdula ka, basketball pananglitan, kada tira shoot. Why si Piat perfect good. No? Tapos ang tao murag robot. Kung sa ipabuhat sa Ginoo sa iya, push button, buhat. Pamutan mo man kinabuhi atong gusto. Kung kabalo man ta basta ma-expert na tao sa kadula pananglitan, di naman ta ganahan mo dula. Kung kabalo na jud tagikan sugod nanton mahuman,
Di man, no? So, pero nagpabilin gyapon nga di ko ganahan kayo suffering. Pero ang pagsabot yun ako karon sa kalibutan nato, ang klaro kay sa ako kung atong i-simplify, the strong bully the weak. Kita ninyo na? Ang mga kusgan, mga powerful, buta na to mga dato ba, ang tendency gyud yatakan ang mga huyang. Pero dili ni sila, kita ni. Kabantay ka, dili ni mo madawat dayon unsa imong mga weakness, imong mga imperfections. Ang number one mo bully sa imong kasing-kasing, ang imong hunahuna. Bantay. Imong kasing-kasing malinaw na siya. Pero sige tulisokon sa imong hunahuna. Kay dili ta gusto og mga huyang, dili ta gusto og mga pobre, mauna nga ginapamatay, ginalansang sa krus. Ang Diyos nga gamhanan, nagpakahuyang, giunsa man sa kalibutan, gilansang sa krus. So muna, klaro yun, nga di taganahan. Pero usan ako kay image ron nga murag makatabang nako kuan ba? Ang Diyos nga gamhanan, most powerful creator, almighty, no? Kinoses, self-emptying, nagpakatao siya. Unya asa siya niadto? Nagpakatao gani, nagpakahuyang pagyod. Nagpalansang pagani sa krus. So in other words, sa ako rong panglantaw, kung pangitao na to ang Ginoo, most powerful nga nagpakatao, nagpakaulipon, makita nato siya dito sa mga pobre gyud, sa mga huyang gyud, tuwa sa mga hilit. Muna natay preferential option for the poor. Pero mo backtrack kog kasaha, kanang cross sa ato, nindot na kay na siya, kay naa na din na ang Diyos, naa si Kristo, naa nang dakong gugma, nga nigakos sa suffering. Nagpalansang pugani sa krus. Pero abi ninyo, sa wala pa na si Kristo miabot, ang krus, torture na. Horrific na siya. Mo na katong sa China na ay makakitag cross pagsulod sa simbahan, kitag cross ngilad hadlok sila unsa man na. Ngilad man kay na kita dili di na tangilaran. Kay ang gugma naman sama ni Saint Therese makita niya dinha sa cross. Ang dakong gugma sa Dios nga ni overcome sa sin and death. Mo na nato makita pa nata Christianized. Pero ang sa China karon kay mga cross sa simbahan ginabungkag ya. Kinabungkag. Sige lang, padayon lang ta. Basta ang kita ang atong tan-aw manggod sa cross kuan na murag usahay romanticized na ba? Ana murag di na ta ka-realize nga ang nagpaluyoan na ang realidad nga naagyoy sala sa kalibutan, naagyoy violence sa kalibutan ug mo na karon bisang ang Pilipinas Christian country nga namang daghan nga lunod kay daghan ng kurapot. Naagi hapoy slavery. Abi ninyo ang slavery panahon lang sa katong sa una sa Africa ginasino. Karon bantayan ninyo ang pinaka-caricature ko sa kalibutan slavery. Tendency gyud sa tao nga ma-addict, ma-slave. Kinsa dili addict sa FB ron? Oh, kinsa dili addict sa coke? Tendency nato nga ma-addict. So mo na nga daghan kayo gipanglansang sa krus karon. Unya hinaot nga ang gugma, ang transformative love sa Ginoo moy mo bag-o na tong tanan. So mo ni nga first movement is adoring man kanabang distant pa kayo si Jesus, distant pa kayo ang krus. Then we are invited to the second movement with this embracing the cross. Nga dili lang kini ang cross nga si Jesus, but we are also invited to carry this cross with Him. Ingon man siya, if anyone who wants to follow me, he must deny himself, take up his cross and follow me. Luke 9:23 and following. Nindot kayo ni, no?
The cross is not something to be dreaded upon. The cross is something to be embraced. No? Something to be embraced. For the world, the cross is horrific. But for God, the cross is all about expression of love. It is an expression of love. Ug mao po gingon ni Centuries, no? The sweetness of the cross. Ingon dito, Story of the Soul, manuscript C, ingon siya, suffering is the very best gift He has given to us. He gives it only to His chosen friends. When I suffer much, when things that are painful and disagreeable happen to me, instead of melancholy look, I answer with a smile. At such time, I unite myself to the cross of Jesus. Grabe kalawong kaya ang realization ni Centuries of the Child Jesus about the cross. No? Love transforms suffering. Suffering united with love is not suffering at all. It is joy. Suffering united with love is not suffering at all. It is joy. The more one loves, the more one desires to suffer. For suffering becomes love's food. Then, ingon siya pag at the foot of the cross, I shall spend my life. I shall not fear suffering. I shall look at the crucified and be at peace. The last conversation. So, embracing the cross is our calling. Embracing the cross is our calling. So, ambot ato ba ning makuha ka na to embrace the cross, no? So, Ako nahitabo karong Holy Week lang. Kano sa ba to? April. Dito sa cathedral, nagtanong ko sa cross, ng ampo ko, Lord, asa man akong lugar, unsay papel na ko aning kalibutan. Unya, ang murag tubag ba? Naman ay Inri. Rex man ang Inri good, ang R. Yeso Nazareno Rex Eudorum. Dari man imong papel, dari man imong gilansang naman ka diri. Na sa cross ang imong lugar. Immediately, wala na ko nireklamo sa una, moangal man ko ana. Di man ko makadawat nga naay suffering. Pero karon ka-realize naman ko naamang gyud. Naamang gyud kay daghang evil sa kalibutan, naagay suffering, no? Ang ako na lang giampo dayon, acceptance. Lord, tagayin na lang kong capacity, greater capacity to bear the suffering, to bear the cross. So sa una, mo question pa ko ana. Og daghang mga tao, why me? Ngano mag-suffer man ko? Daghan pa na siya. Gani dito sa China nakahimamat kog tao nga di pa niya mapasaylo ang Dios. Nganong naay suffering. Nganong gihimo niya ang tao nga luya magkasakit mamatay. Kita nagtago po tag iuna resentment sa Ginoo. Ako makabantay na ko ng mga tao anak ko pananglitan dili nila mapasaylo ilang amahan kay nagkasakit ba o nahuyang. Ang duda nako kay ang Ginoo wa po niya napasaylo. Nga gibuhat ang tao nga huyang og magkasakit. Pero kabalo naman ta nga ang mas nindot yun nga kalibutan kani dili katong perfect. Kani ang gihimo sa Ginoo. So nakadawat naman ko ana langayo na lang og kapasidad nga makaya nako ang mga kasakit. So, palitan, like dagan mga cross, what are the crosses that we have to embrace now? What are the crosses? Maybe our health. Sa pagkakaroon, no? Umindot kayo the story of Bishop Raul dahil she literally embraced the cross of his life, which is the cancer. Yan giatubag ang tanan. And ingon siya, katang mag-graduation na o katong kuan nga grabe ka painful kayo pero ang Our Lady of Guadalupe and Gagakson yung Gagakson but literally he embraced wala no and pumadto siya ingon siya bitaw katong niya wadto siya dito sa dialysis center mag-dialysis manotice nga
pagsulod niya sa dialysis center, manutis sa mga tao na siya ra ang ga-smile o mag-good morning. And he was very different. And later on, na-realize sa mga tao nga, uy, ang obispo man din. That's why usa ko nga co-patient niya naka-commentary yun na of all the patients, you are different. You seems to embrace the pain while in tungo sa this is the story of Bishop Daig. Nadungog po nako, dili siya pa injection of pain reliever. Embracing the cross. Even si Madam Rosales, wala po siya nagpa-inject sa the last days of her life, wala siya nagpa-inject of pain reliever. Ingon si Ma'am Rosales, I will offer this especially for the priest and nuns, para sa mga pahal. Si Madam Rosales. I could remember. So, embracing, no? That is one way of embracing the cross sa atong mga suffering, na kung natin mga suffering sa atong health issues, na di man yun, kay pare atong na isa katao nga, naging siya kapadre Elvin nga, ang sam, yun, padre, yun sa ko sa Ginoo ani nga, sigugog kaon, sigugog kaon kamunggay, di ka mukaog karni, di ba, nag-cancer magyapon ko. Ano ba? So, wala niya ma-embrace, no? But the call here is, but later on, yung sa Padre Elvin, pag bisita niya 6 months, na-realize niya, life is always like this. We don't have the control over our health. So kung saan na ito ugkuan, kung maabot naman yun ni, maabot yun ni. Pero iyang narealize nga, gituyo ni sa Ginoo, nga pahinumduman tang tanan, nga dili yun ni mao atong tinuod nga puloy-anan. And once he embraced that reality, he became peaceful in his life. So when we embrace our process, dili lang help, maybe our responsibility. Para sa ako, 3 days, lisod kong tulog when I know nga sa cathedral ko masay. 3 days ko, honestly, 3 days ko, lisod kong tulog. Nga, kung mamatod, dili ko ka bishop, ani, kung dili gid ako ni pwede pa. No? Dili pag yung ko pwede kay, mag-apprentice ako gamay nga, mo ito. So, but, nahinay, later on, na-realize na ko, well, if it is given to me, God's grace is always there. God's grace is always there. Then ingon ako, Bishop, atong November gyapon to, dito pag-retreat, Bishop, nahuman akong term as commissioning clergy, pwede na yung kaya, Bishop, mangita taglain. And I nag-present ko tulo ka mga ngalan. Pwede na ito ni masalikan, Bishop, kaning tulo. I know. Pero yung man si Bishop nga, ayaw lang sa dagat para trabaho. So, ayaw lang sa trabaho, dagat yung trabaho, kay dagat yung trabaho. So, again, for me, that is the cross. Pero, panahon man to, in the context man to, nindot kayo kayo. Ang Ginoo, para sa ako nagpasalig man, naging ng Ginoo nga, ayaw lang, kaya mutabang kong pasaan, anak. Wala may ng Ginoo ako'y pasaan. Ingon ang Ginoo, mutabang kong pasaan, anak. So, when we embrace the cross, dili na heaven. Tungod kay naaman ang Ginoo. Naaman ang Ginoo ban ka natin. Dayon, bisag dagko nga mga responsibilidad o gagmay nga mga responsibilidad, dayon kung ma-embrace bitaw nato, there is joy. Once we embrace the cross with love, there is joy. Nagyod kalipay imong mabati. Kani pong ang overall context din nato aning cross kaning kalibutan nga gitawag crucifying world. Unsay bot pasabot sa Bisaya na mulansang gyud ni. Kaning kalibutan na mulansang bisang Dios pa ka musulod kaning kalibutan ilansang gyud ka. Labi na kung Dios nga ang imong
padayag sama sa usa ka tawo nga huyang pod. Ilan sang jud ka. So kabalo naman ta nga crucifying ni siya, kani mo take tag mga responsibility pananglitan, gi-assign ko sa interreligious dialogue, higalag mga Muslim, no, makigdialogo, no. Kabalo man ko nga ang mga previous namo nga mga Columbus ani gipang-kidnap, pamatay, si Father Pupong Hali na. Pero pag mo dawat ka ni nga kuan, kinahanglan dawat na pud nimo nga part na siya sa assignment. Oo. Kay kung maghadlok-hadlok ka, na natural man ang hadlok, pero kung mo na'y mag-dominate, magdala sa imo, di nyo ka ma-enjoy. Ana. So pananglitan na katong first time ko nag long distance drive sa Cagayan de Oro to Davao, na human akong trabaho dito, gi-invite man ko sa Midsalip, drive na po ko, Davao to Sultanaga di Mapuro. Nya, first time god. So GPS akong gamit. Unya unsa man nga GPS gidala man kog abandoned house kanang dalan pod nga Philippine National Highway pero karaan kaayo daghan na imong sagbot guba-guba na abandoned house ni hunong ko kay mag-CR ko diri mag-video pod nga may duha ka lalaki ni gawas kinsa man na istorya day paspas para mapunan ilang hunahuna kay kun dili daghan kay nagsuspicion no taas ra ba kog buhok maalaan tang mga unsa pa din ha. Kay kuan man dito, ingon ko nga magkuan ko picture ko din, ngano man sus kampo man dito sa MILF. Tagala ko prutas. Ana. Tapos sila ni nabalakas ako kay kabalo sila sa unahan, naay mo sa nga dalan kung mupatuo ko paingon sa Marawi to. Pawala man ko. Ako una naabit ako GPS. May problema na ba? Pero pag abot dito sa akto, wala naman ni function ng GPS. Paingon ko sa dagat dapat sa wala. Oh. Later na ako kabalo kay kung sa tuo to butig maabot ko sa butig nga dinha nagpuyo ang mga katong mga ISIS nga grupo mauti group. Awa na gyud makasulod ka dinha di na jud ka kagawas. Pero na-realize na ko katong gabiyahe ko na makakita ko mga community nga sa mga Muslim ana. Init man akong dughan. Ganahan na dahil gihapon ko ani nga kuan. Later po ko nakabalo ngano kay murag Zamboanga del Sur pod. Pobre kayo ang lugar ana ganahan ko pero mola ang reality is naagyoy suffering and death pero dawat na nimo tungod og alang sa kay Kristo wa na reklamo ni why me wala na why me why is there suffering wala na naagyod unsaon na lang pag-embrace aning cost of discipleship, cost of following Jesus, the cost of taking up your responsibility. So embracing the cross does not mean loving the pain, but it means loving through the pain. If we are wounded, for example, if we are hurt, when we say, I forgive you, well, dili man mawala ang pain, naman gyapon dia. But it is a liberating pain. And despite of everything, we can still transcend ang atong mga hurts, ang atong mga woundedness, atong mga brokenness. So embracing through the pain, not the pain, but embracing love to the pain. It is the cross. So cross means responsibility. I admire Mayor Magalong. Yeah. Mayor of Baguio. Mayor of Baguio. The heavy cross is on him fighting against corruption. He's the face of fighting against corruption. Ang pangutanan, daghan ng utana, where is now the church? Because ingon dito, sa una, when things like this, the church people are on the streets already. But now it seems the church is so silent. Nagkuha na. Not the hierarchy. Not the hierarchy. The church meaning the people of God. It's not the hierarchy. Kagahapon ang hierarchy, gisugo man ko, mo release sa Binisaya nga version. Ang CBCP, kaobispuhan, nagsulat against corruption. Di pa na mabasa kay gamay mga kaayo photo. Niya lang na dakong computer.
Pero gi-release na kay September 8 daw i-release. Pero actually ang English o Tagalog version nga 2 days ago gi-release na. So the hierarchy is always there. No? Daghan na kay pastoral letter. Poor thing, we are flooded with pastoral letter. But how come that the church, meaning the people of God, are not responding? Why? That is the question. Why it is not happening like before? Duda ganin ako, napa ang Pilipinas sa stage 1 sa movement. Nag-adore, cross. Yes, nagasimba, devoted. Oh, pero kutob lang diha. Wala ni sunod jud kay Kristo sa discipleship. Wala ni embrace sa cost of following Jesus. Instead, nagpadato, nagpakusgan, nangurakot. Okay, kana si Jana, kanang Diskaya ingon si Sarah Diskaya ingon si Father Hernan, siya nga twice a week magpamisa sa iyong balay. Magpamisa sa iyong balay twice a week. Nadago kay stipend. Imagine ni mo na. Muna, ingon si Father Hernan, muna nga halos mga pares Pasig, silent kayo. Kita po ko video, kagagaling na ng pagsimba, no? Paingon na dahil sa iyang private nga, dili, aeroplano. Muli na. Gikag simba. Pero amot kinsa to, basta. So now in the second movement, the cross is no longer the story of Jesus. This second movement, it is already a shared story of Jesus and us. By embracing the cross, it is not only the story of Jesus, it has become a shared story of Jesus and us, or Jesus and me. Nindot kayo sa nga tanan. No? Na kining cross, dili na kang Isus. Kang Isus na ni ug ato na story. Pero dili ni dali. Embracing the cross. Mo share ko experience ha. Akong suod kayo nga uncle, mangod sa mama, si Uncle Titing, siya po akong ninong. Unya barkada ka emi sa high school ko. Giambol siya, gipatay. Unya seminarista naman ko. So peace, non-violence. So wala lang. Pero natingala ko, na ako sa Manila, sa akong una-una, murag buhi ra gyapon siya. No? Pero later na ko naka-realize kay naami sa 5-week seminar ba, luuya akong kaatbang, oy. Kani naami workshop bitaw, nga pabalik-balikon mig istorya na ikaw ang nagpatay. Ikaw ang nagpatay. Unya kaatbang nako ba, linya-linya mi ana, ikaw ang nagpatay. Ikaw nagpatay. Hala, nagkataas na ako tingog kay nakadumdum ko sa akong angkol. Ikaw ang nagpatay. Naundang ang workshop. Nabuang ko kalit. Nagtanaw na lang sila sa ako. Sige kog duot sa iya. So, hanto na ang sangko na siya sa pikas. Ikaw ang nagpatay. Katong ingon ko non-violence peace kay seminaryan ko, ana, dili di ay nalubong sa ilalom ang kasakit. Gani nakadumdum ko sa kadlaw na ako sa rooftop, nakigrisel ko sa Ginoo. Suya kay ko, muragawild ko ba? Pero katong nga pagwild, nag-imagine ako dahil nga nako sa usa ka lawak nga naay mga cushion din ang amot akong ginabunal-bunalan na suya kay ko sa Ginoo, nganong gikuha nimo ang akong the only joy? Nakidaghan man kasakit sa batanon pa. Siya akong only joy, suod kay mi nga barka. Nganong gikuha man ana. Di na ko madawat. Kato nga suffering ko, no? Sa una to, pero karon lagi na-transform nako, medyo nakaamgo nako nga naamang gyud ay sin and death, naagyoy evil sa kalibutan, naagyoy fallenness, naagyoy ng suffering, naagyoy ng pain, naagyoy ng slavery. So, ang Diyos ni naog, naagyoy ng cross, ang Diyos ni naog to transform the cross and becomes a victorious symbol of love, of God's power, compassion, forgiveness. So I think si Father Rex was present when we visited Museo Monsanto. Ingon si Museo Monsanto, lamig na yung kay reklamo sa Ginoo. Pero di pangayo man ni nako, buhay pa man eh. Kung sa niya yung di na ko malintan. Yung ko, nyor, di lang ko mangayo anin nyo. Ikaw lang.
Because grabe mo kayo, grabe ang pain, no? Ang pain sa the struggle. Dahil nakipot pa yung mata usa, no? So karon nindot kaya nakabawi man siya. He truly embraces the process ba? Karon okay na kayo ang iyang kahitang. But at the time, nagbisita mi duwa yun siya nga. Lamig na yung kaya reklamo, pero gipangayo man niya ako that I will share the cross of Christ. So manang gitagaan ko ano. Hindi na po kayo ang disposisyon sa iyang kinabuhi. Kaya ingon siya, lamig na yung reklamo ko di na. Pero amolay, akong tubag siya, di lang po mangayo ano niya. Okay, basta hindi ko. So, from the second moment, first moment is adoring, the second moment is embracing. Now, we come to the third moment, the final moment, which is becoming the cross. Okay? Becoming the cross. As St. Paul would say, it is no longer I, but Christ lives in me. Galatians 2:20. Hindi na mahinumdum si Father Rex, pero dito sa among first formation house, sa among kananan, dito sa Daplin sa wall, muna, it is not longer I, but Christ lives in me. Muna kong hinumduman. So, now that I realize, maudin yung buot pasabot, we have to become the cross. It means, nga the cross, we will not only embrace, but transform our life. The cross becomes transformative. Not only creative, but transformative. Nung matransform ba, nga mapadulong ta, mapariha kang Kristo. We become a living sign of mercy, a living sign of love, a living sign of hope. Na pagtanaw sa ato ba, nagdagan na mo istorya, what are those moments in which we murabag nakita nato ang Ginoo ba? Akong kasinatian, when I nagkatanaw ko kang for the first time Pope John Paul II, 1995, paglabay niya nang hilak ng tanan, as if we saw Christ, no? In Him. Pero kana si Pope John Paul II, gipusil man na, attempted suicide. Pero unsay gihimo niya, gibisita niya tong nagpusil sa iya. Gipasay lo. And Pope Francis also, privilege ka nakita niya. And I already, so the sign of Jesus in him, baka namang, and I owe you, murag, you will become inspired ba na ano di ay mga tao na murag Christ-like yun. Murag Christ-like. Na mababati yun mo ba? Father Max Sanchez, so humble na. Madiretso rin mo, ma-realize mo ba nga, wow, this is living Christ life. Mga simple Si Bishop Kamumot, wala ko nakamit mo. Kano sa ba siya namatay? Bishop Kamumot, 1983, 87, September na to. September 27. Namatay siya, di ba? 19... Oo. High school 83, pa ko. 83. Mag-high school pa ko. Wala, grade 6 pa tayo na. Grade 6 pa din, grade 6. Grade 6 pa. So, mga inana ba? So, becoming, no? So, the cross is not only redemptive but transformative, no? Here, everything changes. We don't only carry the cross, we become the cross. Meaning, we become the symbol of life, we become the symbol of love, we become the symbol of hope. Kining atong kinabuhi pa. Our life begins like Christ. No? We become a living sign of mercy, healing. Meaning, we become the witness of God. The living witnesses of God. When we said, becoming like a cross, no? We become a living witness
become Christ-like. Witness. Na makakita nimo mo na to. Ang ilang mabati dayon ang gugma sa Diyos. Ang pasaylo, ang kalinaw. Transform. Kaya kung makabantay ko, kay kung wala ko na seminarista, kung nagpabiling ko dito sa amo, katong uncle nako, gipatay, sige magkog hiring-hiring gihapon sa una. Kinsay nagpatay, na kinsay mga suspect na revenge ang laing narrative nga mahitabuon ta. Pero karon na transform na reconciliation, forgiveness. So, becoming a cross is to become like Christ. So, who is Christ? What is the personality of Christ? Muna atong pangutana. When becoming a cross, it means becoming like Christ. Pero ang pangutana, nakaila ba ta kang Christ? According to the eyewitnesses, katong naka-experience ng Christ, the first-hand experience. No? So, based sa Bible, based sa mga kang St. Paul, Christ, first and foremost, is humble. Christ emits humility and prayerfulness and obedience. Christ is service-oriented, a joyful companion, honest, truthful, radical. Jesus is forgiving and merciful. Jesus is kingdom-oriented, not profit-oriented. Kingdom-oriented. Community-oriented. Jesus is community-oriented. We are living in a community, no? Christ does not make a solo performance. Pwede mag-inunta. Pero mangutanta, nganong nagtukod pa man siya o community? A solid community of apostles plus a wider community, the 72 disciples na iyang i-form. Diba? So, community for Jesus is constitutive part of his life. Dili gyud magsulo-sulo. No? So, community-oriented. Dayon, preferential option for the poor. Jesus has the heart, especially for the poor. Preferential option for the poor. But it does not mean nga gidiglek niya ang mga dato. No. Jesus is for all. He is all things to all men, as St. Paul would clarify. And Jesus is faithful. Na batay faithful bata? Jesus is trusting. Let this cup pass on them, but your will be done. He trusts his Father. Trusting. He is a secure human being. He is a secure, very secure human being. Kaya kung dili pa ni secure, mabuang siya sa criticism ba? Mabuang siya sa mga panglait sa uban. Daghan kaya siya. Daghan man siya. He was being betrayed and all of that. No? Abandoned, dayon being regarded as glutton and a drunkard. Diba? Daghan kayo criticize. But he was so secure in himself. Bahala na kung siya isulti sa uban. Basta kay kabalo siya kung kinsa siya. Very secure person. He knows who he is. He knows his very identity. And he is very loving, truthful, value-oriented, and pro-life. These are just small things about Jesus. So, dili man nato ni mahakop tanan nga mamahimuta nga ato paning bisag usa o duha lang ani. Duha lang ani nga mga iyang kinaiya, iyang personalidad, because he was so generous, no? Compassionate. Na istorya na ko to, ang pipila sa inyo nakadungog no katong napagitan ang nga salida ba kay gusto ko makabalo kung makasabot pa kong Spanish. Unya pagkahuman nato kay grabe man tong nga gera, rebel versus the military sa US. Mura ko na feel ako giipit kog tangke di gera. Paralyzed jud ko di kaliho. Unya
nakadumdum ko siguro sa sulti sa mama, nga kanang imong mga kasakit, your suffering, link it, itali siya sa kasakit, sa krus ni Jesus. So, inko asa naman itong krus na ako, inko ito sa aparador, na stilan, dapit, na aparador. So, ni tanaw dahil ko sa krus. Pero, automatically, pag tanaw na ako sa krus, nihayag dayon ang resurrection. So, kaning krus, dili ni siya stand alone. Kaning krus, o ang resurrection, kuyog na siya. So, pag tanaw na ako sa resurrection, kay sa cross, dahil kadumdum na ko sa, nakita po dahil akong resurrected Christ. Wala na ako naipit na yung sa pan, naka-release na ko. Wala na ako na-paralyze. So ako una grabe gudayon ko ano? The story of passion and resurrection, powerful kayo. Pero years later, nakita po na ko, napo yung side sa tao, ang iyang faith. Kay kumutanaw ka na, tanaw ka sa cross, inchik ka, unya wala kay pagtuo sa kay Kristo, horror ra imong makita. Pero Christian ka na kay faith in Christ, automatic makadumdum ka sa cross as the victorious power of God overcoming sin and death. Sa resurrected nga Christ. So we are also people of the resurrection. Not just people of the cross. Usara na siya. One story na siya. So, nakita na for us, the cross is the sign of love and then a sign of hope. Cross is the sign of love for us, and the sign of hope. Klaro mo na sa gingawa ni St. Paul. So, karon ang pangutana, what are the crosses that we are challenged to embrace in my life? What are the crosses that we are challenged to embrace in our life? Kamu na makatubag, whether it is on the relationship, on the work, on your personality, health ba ka ha? Depende. Reflect as much as possible during the holy hour. Additionally, the question also is, how is it transforming you? How are you becoming like Christ-like? How are you becoming like as a witness? As kung naay makakita nimo, ang ma-feel nila forgiveness, ma-feel nila love, compassion, ma-feel nila ang presence of God in you. You are the cross. You are Christ-like. You are transformed by the victorious power of the cross in the resurrected Christ. Lang, di ba? Oh. Kung Pinoy, may naman Pinoy. Baha ra ka? Pinoy may. Pero pwede po nato i-transform na. Corruption na mo, baha ra mo, daghan mo mong problema. Kami, Christ-like, or kami mga Kristiyano, kami mga resurrected people, kami mga simbolo sa gahom sa Ginoo, diha sa iyang cross and resurrection. Victorious me. So, alas 10 naman, manaog na ta sa cross. Mga ahon. Manaog na ta. The Father, the Son, and the Holy Spirit, and the Heavenly Father, we give thanks for this wonderful day. We give thanks also for the last days, realization of our life. Help us to carry on with this journey, to many realization for our ministry and for the good of your kingdom. This we ask through Christ our Lord. Amen. Is this 4?